Marshall Peak, Kabanata 4955. Pamana ng Blue Sky Pass. Hindi ka ba komportable kahit saan? Napatingin ang squad leader sa kanilang tatlo na may pag-aalala. Umiling silang tatlo, na nagpapahiwatig na sila ay tunay na maayos. Noon lamang lumingon ang squad leader upang tumingin kay Yang Kai na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Ang 8th grade ancestor ay nagpaalam sa kanya tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi siya nang ahas na paniwalaan ang mga salitang iyon. Ang mga human masters na nanatili sa Black Ink Battlefield sa lahat ng oras na ito ay pamilyar sa Black Ink Strength. Kapag sila ay nahawakan nito, ito ay kumakapit sa kanila na parang mga uod sa nabubulok na buto. Ang tanging paraan para protektahan ang kanilang sarili ay ang gumawa ng mapagpasyang aksyon sa loob ng limitadong oras pagkatapos masira ng Black Ink Strength. Dahil lamang sa utos ng 8th grade ancestor kaya nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang pamamaraang ito. Nanguna sa kanyang mga miyembro ng squad, dinala niya sila pabalik sa Blue Sky Pass at dumating sa Central Square. Ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanyang inaasahan. Talagang nagawa ni Yang Kai na lutasan ang problemang ito na sumakit sa human race sa hindi mabilang na taon. Higit pa rito, ang paghasga sa paraan ng pagcast ng secret technique, ang pagganap nito ay tila hindi mahirap. Maaari pa nga itong sabihin na napakadali. Hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan tulad ng puting liwanag noon, ngunit kitang-kita niya ang Black Ink Strength na naglalaho sa ilalim ng saplot nito ng madali. Biglang sumibol ang excitement sa puso niya. Hindi ako makapaniwala na ang human race ay nakabuo ng mga paraan upang malutas ang kaagnasan ng Black Ink Strength. Ang problemang ito ay nagpahirap sa amin sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi na magiging problema sa hinaharap. Nakikita ko kung gaano kalaki ang moral ng ating mga tao kapag kumalat na ang balita sa publiko. Mataimtim niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Hindi sapat ang salamat sa kabaitang ito. Sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa amin kung kailangan mo ng aming tulong, Brother Yang. Siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master mula sa isa sa Cave Heavens o Paradises. Sa mga tuntunin ng katayuan at hierarchy, tiyak na nasa mas mataas na posisyon siya kumpara kay Yang Kai. Gayunpaman, tinawag niya si Yang Kai bilang Brother Yang, na nagpakita kung gaano siya nagpapasalamat. Ganon din, ang 6 na nasa likuran niya ay nagkayam din ng mga kamao at yumuko. Sa particular, hindi masasabi ang paasalamat ng 3 na rescue kanina. Alam nila na kung hindi dahil sa tulong ni Yang Kai, ang pinakamagandang resulta para sa kanila ay ang isakripisyo ang isang bahagi ng kanilang miniature universe at maranasan ang paghina ng kanilang paglilinang. Iyon ay isang bagay na hindi gustong maranasan ng Heaven Opening Realm Master. Kahit na ang Profound Yin Spirit Fruit, na maaaring magayos ng mga nasirang miniature universe, ay matatagpuan sa Black Ink Battlefield, napakakaunti sa kanila, tiyak na hindi sapat upang maglibot. Kahit na natagpuan nila ang isa sa mga bihirang Profound Yin Spirit Fruits, sa pangkalahatan ay ibinigay nila ang mga ito sa mga may mas matataas na cultivations. Naturally, ang ibig sabihin noon ay ang mga may cultivation sa ibaba ng high-grade Heaven Opening Realm ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na kumain ng isa. Hindi lamang sila tinulungan ni Yang Kai na lutasin ang isyu tungkol sa kaagnasan ng Black Ink Strength, ngunit tiniyak din ito na nananatiling buo ang kanilang paglilinang. Ang gayong biyaya ay hindi isang bagay na maaaring mapunan ng simpleng pasasalamat. Masyado kayong magalang. Ito ang aking tungkulin. Ibinalik ni Yang Kai ang busog. Ang digmaan ay patuloy, kaya hindi kami maaaring manatili dito ng matagal. Babalik tayo ngayon sa larangan ng digmaan. Kapag natapos na ang digmaan, kung papalarin kaming mabuhay, makisalo kami sa iyo ng inumin, Brother Yang. Naikuyom ng squad leader ang kanyang kamao at mabilis na sinabi. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai. Sana swertehin ka sa labanan. Dumating ang 7 grupo at nagmamadaling umalis. Ano man ang Cave Heaven o Paradise na pinanggalingan nila noon, ganap nilang isinantabi ang sarili nilang kaligtasan sa larangang ito. Sa pagtinjin sa 7 papaalis na figure, marahan na bamantong hininga si Yang Kai. Hindi niya alam kung kailan dumating ang 7 taong ito sa Black Ink Battlefield o kung gaano katagal nila kayang tiisin ang malupit na digmaang ito. Maaaring dumating ang araw na pinatay sila ng isang Black Ink clansman at mamatay sa isang trahedya na kamatayan. Magkagayunman, hindi dapat kalimutan na sila rin ay mga anak na lalaki at babae ng kanilang mga magulang o mga magulang ng kanilang sariling mga anak. Matapos makita ng sarili niyang mga mata ang sitwasyon sa Black Ink Battlefield side, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng panlulumo. Sa kabaligtaran,
Ang mga taong ito na matagal nang nabubuhay sa ganitong sitwasyon ay nasanay na sa mga ganitong bagay. Bigla siyang lumingon kay Fang Ying. Ngayon lang, tinawag ng mga taong iyon na squad leader, ang namumuno. Ang pagbuo ba ng Human Race Army ay nahahati sa mga individual na squad. Lalong naging sigurado si Fang Ying na walang alam si Yang Kai tungkol sa magagandang pass. Iyon ay dahil ang lahat ng mga tanong na itinanong niya ay may kaugnayan sa pangkalahatang kaalaman at mga isyu sa sentido komon. Gayunpaman, ilang beses na siyang nakaranas ng mga katulad na sitwasyon noon, kaya hindi na siya nagulat sa mga tanong nito at matiag ang nagpaliwanag. Ang squad ay ang pinakapangunahing unit sa alinmang Great Pass. Sa pangkalahatan, 10 hanggang 15 katao ang bumubuo sa isang squad, 100 katao ang bumubuo sa isang batalyon, at 500 katao ang bumubuo sa isang dibisyon. Siyempre, ang mga numero ay bahagyang nag-iiba mula sa bawat kaso, ngunit ito ang pangkalahatang pampaganda. Ang balangkas ng Human Race Army ay nakabatay sa kung paano inorganisa ng Great Battle Heaven ang sarili dahil napakaraming karanasan nila sa pakikidigma ng hukbo. Bahagyang tumango si Yang Kai. Narinig niya ang Great Battle Heaven kahit na bago pa lang siya sa 3,000 Worlds, kaya alam niya na ang Cave Heaven na ito ay iba sa kahulugan na pinamahalaan nila ang kanilang mga sarili tulad ng isang hukbo. Nagtataka siya kung bakit inorganisa ng Great Battle Heaven ang kanilang mga disipulo sa ganoong paraan. Ngunit ngayon, tila ang dahilan ay nauugnay sa Black Ink Battlefield. Sabihin sa akin ang higit patungkol sa mga Great Pass, sabi niya. Tinanong niya, ano ang gusto mong malaman? Kahit ano ay maayos. Natahimik saglit si Fang Ying bago siya biglang umupo na naka-cross-legged sa harap ni Yang Kai, iniunat ang kanyang kamay, at iminwestra ang lupa sa harap niya. Hindi nagtagal ay gumuhit siya ng larawan ng 8 trigrams sa lupa sa harap niya. Sa pangkalahatan, ang deployment ng mga tropa sa bawat Great Pass ay maaaring batay sa diagram na ito. Sinabi ko rin sa iyo ngayon lang na ang balangkas ng Human Race Army ay nakabatay sa squad bilang pangunahing unit. Sa itaas ng isang squad ay isang batalyon, sa itaas ng isang batalyon ay isang division, at sa itaas ng isang division ay isang army. Bukod dito, ang bawat Great Pass ay may 4 na hukbo na pinamagatang silangan, kanluran, timog, at hilaga. Ang kaayusan na ito ay upang ang 4 na kardinal na direksyon na nakapalibot sa mga Great Pass ay maaaring mabantayan ng sabay. Ang pagbuo ay maaaring higit pang hatiin sa mas maliliit na bahagi. Ang bawat hukbo ay higit na nakahati sa kaliwa at kanan ng mga wing, bawat isa ay binubuo ng isang bilang ng mga dibisyon. Halimbawa, ang 2 wings ng North Army ay bawat isa ay may 1st Division, 2nd Division, 3rd Division, at iba pa at iba pa. Naiintindihan mo ba hanggang ngayon? Tumango si Yang Kai. Oo, ang sitwasyon sa panig ng Black Ink Battlefield ay nagpaalala sa kanya ng labanan sa pagitan ng mga tao at demonyo sa Star Boundary. Noong panahong iyon, ang lahat ng tao sa Star Boundary ay na-conscripted bilang mga sundalo. Ang 61st Army na kanyang pinamunuan ay gumawa din ng malaking kontribusyon sa digmaan laban sa Demon Race. Sumagi sa kanyang isipan ang nakaraan, na parang kahapon lang. Nagpatuloy si Fang Ying. Si Marshal Uncle Zhong Liang ay ang Army Commander ng Western Army. Siya ang may pananagutan sa pangangasiwa sa linya ng depensa na protektado ng Western Army, ang direksyon na binalikan namin mula noon. Samantala, si Elder Lu mula sa Yinyang Cave Heaven ay kabilang sa Southern Army. Kung tama ang pagkakaalala ko, siya ang nagsisilbing 4th Division Commander nito. Ang bawat wing ng isang army ay pinangangasiwaan ng isa sa 2 Vice Army Commander, habang ang bawat division ay itinalaga ng Division Commander. Tanging ang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors lamang ang kwalipikadong kumuha ng mga posisyong ito. Natural na ganoon din ang mga Army Commanders. Pinili sila mula sa pinakamalakas at may karanasang 8th Grade Masters. Pagdating sa battalions, ang Peak 7th Grade Masters ay karaniwang pumupuno sa mga ganoong tungkulin. Ang mga batalyon ay pinangalanan sa 8 trigrams, sa madaling salita, langit, ilog, bundok, kulog, hangin, apoy, lupa, at lawa. Kunin ang aking sarili bilang halimbawa, formal na, hawak ko ang ranggo ng Battalion Commander ng Right Army Right Wing 1st Division Heaven Battalion. Sa ibaba ng batalyon ay mga squad. Walang espesyal na sistema ng pagbibigay ng pangalan para sa squads, at kung mayroon silang espesyal na pangalan, ito ay karaniwang pinili ng kanilang squad leader ayon sa kanyang kagustuhan, o ng mga miyembro ng squad mismo. Hindi sila paghihigpitan ng mga nakatataas sa ganoong kahulugan.
Sa mga squad leaders, ang ilan ay maaaring nasa 6th grade, ngunit karamihan ay 7th grade. Tahimik na nakinig si Yang Kai, unti-unting nauunawaan ang sitwasyon sa mga Great Pass. Sa anumang kaso, ang paghahati ng mga tropa ay tiyak na napakadetalyado at maselan. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kilay matapos itong isipin. Bumalik sa Grand Hall kanina, nakakita ako ng kabuoang 53 8th grade masters. Iwanan ang 4 na Army Commander at ang 8 Vice Commander, ibig sabihin ba ay mayroong 41 division sa Blue Sky Pass? Umiling si Feng Ying. May 60 division sa kabuuan. Imposibleng ipatawag ni Marshal Uncle Zhong Liang ang lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Ancestors. Pagkatapos ng lahat, kailangang may namamahala sa larangan ng digmaan. Ang mga nagbalik ay karamihan lang. Tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa at kinalkula sa isip ang kabuuang bilang ng mga tao sa Blue Sky Pass. Bahagyang natakot ang sagot sa kanya. Kaya may mga 30,000 tao sa Blue Sky Pass. Ang 30,000 ay maaaring hindi mukhang isang malaking bilang. Sa pag-iisip pabalik sa panahon na nagsilbi siya bilang commander ng 61st Army sa Star Boundary, ang bilang ng mga tao sa kanyang hukbo ay higit na lumampas sa bilang na iyon. Noong una itong nabuo, ang 61st Army ay may mga 300,000 katao sa loob nito, na higit sa 10 beses kaysa sa buong Blue Sky Pass. Gayunpaman, ang 300,000 katao sa 61st Army ay walang halaga kumpara sa 30,000 katao sa Blue Sky Pass, dahil lahat ng nasa Blue Sky Pass ay isang Heaven Opening Realm Master. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm. Iyon ay isang nakakatakot na line-up. Kung ang ganoong grupo ng mga tao ay aalalahanan sa 3,000 mundo, maaari nilang year-okan ang lahat ng Great Territories ng madali. Magiging invincible sila dahil walang sino man ang maaaring maging kalaban nila. Magkagayunman, ang napakagandang hukbo na may napakagandang line-up ay nakulong sa Black Ink Battlefield. Kahit na nilalabanan nila ang Black Ink Clan sa loob ng hindi mabilang na taon, walang nananatiling pag-asa ng tagumpay. Higit sa lahat, ito lang ang sitwasyon sa Blue Sky Pass. Mayroong 108 Cave Heavens at Paradises, na nangangahulugang mayroong 108 katumbas na Great Pass. At, ang sitwasyon sa bawat Great Pass ay halos magkapareho sa Blue Sky Pass. Habang palalim ng palalim ang pag-iisip niya ay mas nanjing-inag ang anit niya sa takot. Sa buong panahon, gaano karaming lakas tao ang ibinuhos ng Cave Heavens at Paradises sa Black Ink Battlefield? Gaano katagal bago nila naipon ang kapangyarihan ng human race sa ganoong sukat? Humigit kumulang. Bahagyang tumanggo si Feng Ying. Hindi niya alam ang eksaktong bilang ng mga tao sa Blue Sky Pass. Sa katunayan, walang nakakaalam ng eksaktong bilang dahil palaging may bilang ng mga tao na sasalubong sa kanilang kamatayan sa bawat labanan. Gayunpaman, ang eksaktong bilang ay hindi dapat masyadong malayo sa mga numerong kanyang tinantya. Bagaman ang 30,000 ay parang napakalaking bilang, pagkatapos hatiin sila sa silangan, kanluran, timog, at hilaga, ang kanilang mga bilang ay hindi na ganoon kalaki. Ang 4 na direksyon na nakapalibot sa Blue Sky Pass ay may 7,000 o 8,000 na nagbabantay sa kanila. Marshal Antifang, ikaw ay isang battalion commander. Okay lang ba kung hindi ka pumunta sa battlefield? Tanong ni Yang Kai. Umiling siya. Kaya ng mga subordinate ko na alagaan ang sarili nila kahit wala ako. Maliit na bagay. Sa kabaligtaran, ang iyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Tumanggo si Yang Kai, nagsimulang magtanong tungkol sa iba pang mga isyu. Napansin ko na maraming barkong pandigma sa nakaraang Lerengan ng digmaan. Tumanggo si Feng Ying at nagpaliwanag. Ang mga barkong pandigma ay masasabing pinakamalaking pag-asa para sa human race na makipagkompetensya laban sa Black Ink Clan sa larangan ng digmaan. Ang 8th grade at 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay may tiyak na antas ng pagtutol sa Black Ink Strength kahit na direkta silang pumasok sa larangan ng digmaan. Hanggat ang tagal ay hindi masyadong mahaba, ang Black Ink Strength ay hindi magdulot ng problema para sa kanila. Gayunpaman, mayroong higit pa sa 8th grade at 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa Inner Sanctum. Mayroong higit pang 6th grade at 5th grade Masters. Sa partikular, ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters ay dumanas ng pagbaba sa kanilang cultivation bilang resulta ng pagsasakripisyo ng mga bahagi ng kanilang miniature universe. Dahil ang kanilang mga miniature universe ay hindi pa kompleto sa simula, sila ay madaling masira ng Black Ink Strength. Kung walang proteksyon ng barkong pandigma, agad silang magiging Black Ink Disciples kapag nakipag-ugnayan sila sa Black Ink Strength.
Sa makatuwid, bihira kang makakita ng anumang 6th grade o 5th grade Heaven Opening Realm Masters sa larangan ng digmaan. Umaasa sila sa kanilang mga barkong pandigma upang palayasin ang kanilang mga kaaway sa halip. Sa pangkalahatan, ang bawat squad ay itinalaga ng isang generic na barkong pandigma habang ang mga batalyon ay may mas malaki at mas makapangyarihang mga battleship. Naalala ni Yang Kai ang panahon ng si Feng Ying ay tinugis ng hukbo ng Black Ink Clan. Noong panahong iyon, tumalon siya palabas ng barkong pandigma upang pigilan ang kaaway ng mag-isa. Sa paghasdi sa sitwasyon, malaki ang posibilidad na ang mga tao sa barkong pandigma ay kabilang sa kanyang batalyon. Lahat sila ay naging subordinates niya. Marshall Pick, Kabanata 4956. Biglang pagtaas ng moral. Nang bumalik sila mula sa domain ng Black Ink Clan, dinala nila pabalik ang higit sa 300 katao kasama nila. Ang mga taong ito ay dating Black Ink Disciples. Bagamat hindi maituturing na marami ang 300, sapat na ang mga taong ito upang bumuo ng 3 batalyon batay sa istruktura ng organisasyon ng Blue Sky Pass. Hindi rin maliit na bilang iyon. Sa pagtingin na 500 katao ang bumubuo sa isang dibisyon, ang halaga ng mga tao ng 3 batalyon ay masasabing higit sa kalahati ng mga puwersa ng isang dibisyon. Gaya ng inaasahan, ang bilang ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa mga dating Black Ink Disciples na ibinalik ay medyo maliit at karamihan ay nasa 5th grade at 6th grade lamang. Sa kanilang pag-uusap, dalawa pang agos ng mga ilaw ang bumungad sa kanila mula sa isang tiyak na direksyon. Tumangala si Yang Kai at nakita ang mahinang seni-ales ng Black Ink Strength na nagmamula sa isa sa kanila. Ang isa naman ay tila nagbabantay sa kanyang kasama. Matapos magkaroon ng naunang karanasan, paanong hindi napagtanto ni Yang Kai na ang isa sa kanila ay nasira ng Black Ink Strength habang ang isa naman ay isang kasamang namamahala sa pagbibigay ng escort. Ang taong dumating ay nagwalas ng kanyang tingin mula sa itaas. Pagkatapos, agad siyang lumapag sa harap ni Yang Kai at nag-aalalang nagtanong. Ikaw ba si Yang Kai? Tumanggo si Yang Kai. Dalawang kulay na ilaw ang namulaklak mula sa kanyang mga kamay habang naglalakad siya patungo sa taong naagnas ng Black Ink Strength. Iwan mo ito sa akin. Ang taong dumating ay sumuliap kay Feng Ying, at bahagyang tumanggo si Feng Ying bilang tugon. Saka lang siya lumayo sa kasama. Isang puting liwanag ang bumalot sa kausap. Sinabayan ng sunod-sunod na sizzling sound, ang Black Ink Strength ay naalis at nalinis mula sa kanyang katawan. Ilang saglit lang ay naayos na ang lahat. Maingat na sinuri ng dalawang iyon ang sitwasyon sa loob ng miniature universe at napuno sila ng magkahalong sorpresa at tuwa. Katulad ng unang batch ng mga taong pumunta rito, mabilis silang bumalik sa larangan ng digmaan matapos time na ipahayag ang kanilang pasasalamat. Pagkatapos, isang pasulpat-sulpat na daloy ng Heaven Opening Realm Masters na naagnas ng Black Ink Strength ang dumating sa Central Square sa suporta ng kanilang mga kasama. Si Yang Kai ay itinalaga sa lugar na ito upang tumulong na alisin ang Black Ink Strength sa unang lugar, kaya natural lamang na hindi siya tumanggi sa sino mang lumapit sa kanya. Bukod pa rito, ang Purifying Light ay hindi komplikado upang i-activate o naubos ang malaking halaga ng kanyang sariling lakas. Matutulungan niya talaga ang mga taong pumunta rito na may balik ang kaayusan sa kaguluhan at mabawi ang kanilang tunay na kalikasan sa ilang paghinga lamang. Hindi gaanong mga tao ang dumating sa una, ngunit ang mga dumating ay puno ng pagkabalisa, pag-asa, at kawalan ng katiyakan. Walang sino man ang nakaranas ng ganoong sitwasyon bago ang lahat. Ipinaliwanag ng 8th grade Division Commander ang sitwasyon, kaya malamang na walang magkamali. Gayunpaman, walang sino man ang makadarama ng kaginhawahan nang hindi nasaksihan ito para sa kanilang sarili. Hanggang sa nakita nila ng sarili nilang mga mata ang milagro ay tuluyan na silang gamaan ng pakiramdam. Sa paglipan ng panahon, ang bilang ng mga taong pumunta para magpagamot kay Yang Kai ay tumaas ng husto sa ilang kadahilanan. Karamihan sa kanila ay tila hindi na nag-aalala gaya ng iba noong una, at maging ang mga taong nag-escort sa kanilang mga kasama rito ay pinagmamasdan na lang si Yang Kai nang may pag-usisa. Naging sobrang abala si Yang Kai bilang resulta. Sa pangkalahatan ay iligtas siya ng 100 tao sa isang araw, ngunit may mga araw din na kailan ganyang iligtas ang hanggang 100. Humigit kumulang kalahating buwan ang lumipas sa ganitong paraan bago siya tuluyang nagkaroon ng oras upang magpahinga. Nalilitong tumingin si Yang Kai kay Feng Ying at nagtanong. Ang sitwasyon ba kung saan ang mga tao ay napinsala ng Black Ink Strength ay kadalasang napakatindi? Di ba sabi mo may proteksyon sila sa mga barkong pandigma nila? Kung ito ang kaso, kung gayon bago siya dumating, ang mga casualty sa mga tao pagkatapos ng bawat digmaan ay magiging napakalaki.
Isang magaspang na pagtatansya ang nagpahiwatig na nakapagligtas siya ng ilang daang tao sa loob lamang ng kalahating buwang ito. Kasama lamang sa bilang na ito ang mga nasira ng Black Ink Strength at hindi ang mga namatay sa larangan ng digmaan. Kahit si Feng Ying ay napansin na may mali. Sa kabutihang palad, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo at naunawaan ang dahilan ng lahat ng ito. Sa pag-iling ng kanyang ulo, sinagot niya ang kanyang tanong. Hindi naman ganito dati. Bagamat palaging may mga taong naaagnas ng Black Ink Strength sa larangan ng digmaan, ang mga ganitong insidente ay hindi gaanong madalas mangyari. Ngayon lang naging ganito dahil sa'yo. Dahil sa akin. Tila nabigla si Yang Kai sa kaniang mga sinabi. Ano ang kinalaman nito sa akin? Bigla na lang, parang may na-realize siya at sumikip ang mukha niya. Huwag mong sabihin sa akin na. Tumanggo siya. Ang impormasyon tungkol sa iyo ay kumalat sa larangan ng digmaan. Alam ng lahat na mayroong isang tulad mo sa Inner Sanctum, na maaaring gumamit ng mga mahiwagang paraan upang alisin at linisin ang Black Ink Strength. Kaya naman tumigil na sila sa pagiging reserved kapag nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Noong nakaraan, ang pagiging napinsala ng Black Ink Strength ay isang isyo na hindi malulutas. Sa makatuwid, lahat ay kumilos ng maingat upang maiwasan ang kanilang sarili na makipag-ugnayan sa Black Ink Strength hanggat maaari. Gayunpaman, ang hitsura ni Yang Kai ay nagdulot ng ilang pagbabago sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Bagamat ipinaliwanag ng mga Division Commander ang pag-iral ni Yang Kai at Purifying Light sa publiko mula pa sa simula, walang nakasaksi o personal na nag-verify ng sitwasyon noon. Sino ang makatitiyak na totoo ang impormasayong ito? Hindi sila naniniwala sa 8th Grade Masters, ngunit ang sitwasyon ay sadyang kakaiba para maniwala ng basta-basta. Nang bumalik sa larangan ng digmaan ang mga unang nailigtas, mabilis na kumalat ang balita. Ang dumaraming bilang ng mga tao na iniligtas ni Yang Kai ay nagdulot lamang ng mas mabilis na pagkalat ng balita. Ang mga taong ito ay nagmula sa lahat ng Army at Division sa Blue Sky Pass. Nasaksihan ng kanilang mga kasama na naagnos sila ng Black Ink Strength, bumalik sa Inner Sanctum, at muling lumitaw sa larangan ng digmaan sa perpektong kondisyon pagkatapos ng ilang sandali. Ang isang mabilis na pagtatanong ay sapat na para malaman nila ang tungkol sa pagamo na maaaring matagpuan sa Inner Sanctum. Totoong mayroong isang tao sa Inner Sanctum na maaaring alisin ang Black Ink Strength na tumagos sa kanilang miniature universe sa pamamagitan ng ilang mahiwagang paraan. Ang mga Division Commander ay nagsabi ng totoo. Kaya naman, agad na tumaas ang moral. Ang mga tao sa silangan, kanluran, timog, at hilagang hukbo ay wala ng anumang pag-aalinlangan at todo-todo sila sa kanilang mga pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Natural lang na dumami ang bilang ng mga taong napinsala ng Black Ink Strength bilang resulta. Kapag ang human race ay lumaban sa Black Ink Clan sa nakaraan, sila ay nakadarama pa rin ng kadena sa kabila ng pagkakaroon ng mga barkong pandigma bilang suporta. Ngayong wala na silang anumang pag-aalinlangan, hindi lamang tumaas ng husto ang kanilang moral, ngunit tumaas din ng husto ang kanilang bangis. Nang malaman ni Yang Kai ang katotohanan, hindi alam kung tatawa o aiiyak. Ano kaya ang masasabi niya? Maaari lamang siyang manatili sa kanyang pwesto ng may kapayapaan ng isip at tumulong na alisin ang Black Ink Strength sa mga katawan ng mga ipinadala dito upang makabalik sila sa larangan ng digmaan. Ang mga pagbabago sa humans ay malalim na naramdaman ng Black Ink Clan. Ang dahilan sa likod ng mga pagbabago ay hindi alam, ngunit ang mga tao ay biglang tila sobrang masigasig at puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Dahil sa pagkamatay ng Black Ink Clansmen, hindi mabilang na Black Ink Clouds na may iba't ibang laki ang mabubuo sa buong larangan ng digmaan tuwing may digmaan. Ang mga Black Ink Cloud na ito ay madalas na naging mga pandagdag na tool para sa Black Ink Clan dahil ang mga tao ay karaniwang nanatiling malayo sa kanila. Pero ngayon, iba na. Ang Black Ink Clouds ay hindi na maaaring kumilos bilang mga hadlang laban sa mga tao. Noong nakaraan, sa pamamagitan ng paghahanap ng kanlungan sa loob ng Black Ink Clouds kapag nasugatan, ang Black Ink Clan ay karaniwang maaaring itapon ang kanilang mga humahabol at mapangalagaan ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang mga tao ay tila nabaliw na ngayon. Kahit na ang isang Black Ink Clansman ay nagtago sa loob ng Black Ink Clouds, ang mga tao ay buong tapang nasusugod upang salakayin sila, na parang hindi sila susuko maliban kung ang kanilang kalaban ay patay na. Natigilan ang Black Ink Clan. Ang karanasan sa labanan at doktrina na kanilang binuo sa loob ng millennia ay biglang naging walang silbi sa harap ng mga pagbabagang ito. Sa kanilang pagkataranta at hindi handa na estado, dumanas sila ng napakalaking pagkalugi. Ang partikular na nakapagtataka sa Black Ink Clan ay ang saloobin ng mga tao sa mga Black Ink Disciples.
Noong nakaraan, gagawin ng mga tao ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap na walang awa na patayin ang lahat ng Black Ink disciples na nakatagpo nila. Pero ngayon, sinimulan na nilang makuha ang mga Black Ink disciples na ito hanggat maaari. Bilang resulta, marami sa mga Black Ink clansmen ang nawalan ng kanilang mga subordinates nang hindi namamalayan at nakamasid lamang sa dalamhati habang ang kanilang mga katulong ay dinadala. Ang sitwasyon ng mga tao ay bumuti ng malaki sa larangan ng digmaan. Si Feng Ying ay palaging nakikipag-ugnayan sa mga frontline, kaya hindi siya nagulat na matanggap ang impormasayong ito. Kung magpapatuloy ang trend na ito, hindi aabutin ng higit sa ilang taon upang maitaboy ang Black Ink clan. Mukhang nasasabik siya. Ilang taon. Si Yang Kai ay natigilan at hindi nakaimik. Paano tatagal ng ilang taon ang isang labanan? Hindi ba masyadong mahaba? Ang ilang taon ay itinuturing na isang maikling panahon. Sa tuwing kinubkob ng hukbo ng Black Ink clan ang isang Great Pass, ang digmaan ay tumatagal ng ilang taon. Maaaring umabot pa ng ilang dekada o kahit 100 taon bago malutas. Bahagya siyang napabuntong Haininga. Walang paraan para maalis natin ang Black Ink clan minsan at para sa lahat. Sa tuwing matatalo ang hukbo ng Black Ink clan, atras sila sa kanilang teritoryo upang magpagaling at babalik muli pagkatapos nilang makaipon ng sapat na lakas. Ang sitwasyong ito ay paulit-ulit sa bawat Great Pass sa Black Ink battlefield sa daan-daang libong taon. Natigilan si Yang Kai sa mga salitang iyon. Kung ang digmaang ito ay tumagol ng ilang taon, hindi ba't kailangan kong manatili sa Central Square ng ilang taon? Medyo iba ito sa naisip ko. Noong una ay inakala niya na susundan niya ang Human Race Army papunta sa larangan ng digmaan upang sirain ang kalaban pagkatapos niyang pumunta rito. Taliwas sa kanyang inaasahan, siya ay notisan na tretuhin ang kanyang mga kaalyado sa likuran dahil sa kaniyang kakayahang mag-cast ng purifying light. Hindi ibig sabihin na ito ay isang hindi mahalagang bagay at alam na alam niyang kaya ang kahalagahan ng kanyang atas. Ang katatagan ng likuran ay higit na matukoy ang kinalabasan ng digmaan pagkatapos ng lahat. Hindi banggitin, ang kanyang mga aksyon ay lubos na nagpapataas ng moral ng Human Race Army at nakaabot na sa pangkalahatang kalakaran sa larangan ng digmaan. Ngunit, kung kailangan niyang manatili rito sa lahat ng oras, masyadong mapurol iyon. Mas gusto niyang patayin ang Black Ink clan sa larangan ng digmaan at magambag sa human race. Tila nakikita ang kanyang mga iniisip, ngumiti si Feng Ying at sinabing, "Pagpasensyahan mo na, dahil hindi maituturo sa iba ang iyong kakayahan, hindi ka hahayaan ni Martail Uncle Zong at ng iba pa na pumante sa ibang lugar." Ang mga salitang iyon ay labis na nagpabagabag kay Yang Kai kaya naramdaman niya na parang sumasakit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang tiyan, at ang kanyang buong katawan. Agad na dumating si Marshal Uncle Zong sa pagbanggit ng kanyang pangalan, may dalang isang individual na may mabangis na ekspresyon at mga mata na puno ng madilim na kadiliman sa bawat kamay. Lumitaw siya sa tabi nilang dalawa at inihagis ang dalawang tao sa kanyang pagkakahawak sa harap ni Yang Kai at ngumiti ng napakatalino. "Young boy, nagkaroon ka ba ng anumang problema? Anong problema ang maaari kong harapin?" Noong una, ang mga taong pumante kay Yang Kai para magpagamo ay may ilang pagdududa tungkol sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, sa sandaling kumalat ang balita, ang mga dumating sa ibang pagkakataon upang humingi ng tulong ay may malaking ngiti sa kanilang mga mukha. Bawat isa sa kanila ay naging napakapalakaibigan. Sinubukan pa ng ilan na magkaroon ng koneksyon sa kanya at sinubukang maging sworn brothers sa lugar. Higit pa rito, lahat sila ay nanggakaw na ipapainom siya sa kanya kung makaligtas sila sa labanan bago umalis muli. Kung tutuperin ng mga taong ito ang kanilang mga pangako, kailangan niyang gumugol ng isang buong taon para lamang makadalo sa lahat ng mga piging na iyon. Umiling si Yang Kai. Sa pagtingin sa dalawang lalaki na itinapon sa lupa sa harapan niya, itinaas niya ang kanyang kilay na nagtatanong. Mga Black Ink Disciple. Ang mga Black Ink Disciple ay nawala ang kanilang tunay na pagkatao. Iba sila sa mga Human Masters na napanatili pa rin ang ilan sa kanilang pangangatwiran pagkatapos na lusubin ng Black Ink Strength. Sa panahong ito, nailigtas din ni Yang Kai ang maraming Black Ink disciples na dinala mula sa larangan ng digmaan. Tumango si Zhong Liang. "Nahuli ko sila sa larangan ng digmaan at ibinalik ko sila." "Madrayging problema ba?" Sumagot si Yang Kai. "Hindi naman." Isang hakbang pasulong, ginamit niya ang purifying light sa dalawang Black Ink disciples. Samantala, humakbang pasulong si Feng Ying at may ibinulong kay Zhong Liang. Tumango si Zhong Liang para ipahiwatig na naiintindihan niya. Makalipas ang ilang sandali, ang Black Ink Strength ay ganap na nawala.
Ang dalawang Black Ink Disciple na nakabawi sa kanilang tunay na pagkatao ay nalilito at nahihiyan ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na naalala ng bawat Black Ink Disciple ang lahat ng mga aksyon na ginawa nila sa nakaraan. Ito ay tiyak na dahil napanatili nila ang mga alaala na iyon kaya sila nakaramdam ng kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa kanila ay maaaring pinatay ang kanilang sariling mga angkan sa larangan ng digmaan. Kumaway si Zhongliang sa kanila at sinenyasan silang tumabi. Bagamat maraming tanong ang dalawang iyon, nagsalita na ang 8th grade ancestor, kaya masunurin na lamang silang umatras. Lumapit si Zhongliang kay Yang Kai, tinapik siya sa balikat, at same time na sinabi. Brat, ang ginagawa mo ay napakahalaga sa Blue Sky Pass. Ito ay maaaring nakakabagot, ngunit mangyaring tiisin ito. Kapag natapos na ang digmaan, tinitiyak ko sa iyo na ang iyong mga kontribusyon ay ganap na sasagutin. Marshall Pick, Kabanata 4957. Imposibleng masiyahan ang lahat. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Hindi ako nangangahas na kumuha ng kredito. Mapagpakumbaba na sabi ni Yang Kai. Kung ikukumpara sa kanyang mga kaalyado na lumalaban sa front lines, masasabing sobrang ligtas siya sa loob ng Blue Sky Pass. Ginagawa ng lahat ang kanilang bahagi sa paglaban sa Black Ink Clan. May mga taong namatay pa nga dahil dito. Kung ikukumpara, ang kanyang kakayahang maglinis at alisin ang Black Ink Strength ay ibinigay sa kanya ng Burning Light at Seren Glimmer. Ni hindi niya ito sariling kakayahan, kaya paano siya manggang ahas na kunin ang kredito para dito? Tumanggo si Zhongliang. Mabuti kung ganoon ang iyong pag-iisip, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na malaki ang naiambag mo. Dapat gantimpalaan ang trabaho, iyon ang tuntunin dito. Matindi ang labanan sa labas ng Great Pass, kaya hindi komportable para sa akin na magtagal dito. Kung may kailangan ka, ipaalam lang kay Fang Ying. Makikipagtulungan siya sa iyo. Oo, sumagot si Yang Kai. Matapos panoorin si Zhongliang at ang dalawang nailigtas na Black Ink Disciples na umalis, naupo si Yang Kai na nakakross ang paa at pinagmasdan ang kanyang miniature universe. Kamakailan lang ay nag-iisip siya ng isang problema, paano siya makakahanap ng pagkakataong makakapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm. Dahil hindi siya makalaban sa mga frontline, maaari lamang siyang manatili sa kaniyang posisyon sa Central Square at tahimik na maghintay para sa isang tao na humingi ng tulong sa kanya. Sa makatuwid, mayroon siyang maraming librerag oras sa kanyang mga kamay para sa walang ginagawang pag-iisip. Ngayon na ang kanyang paglilinang ay masasabing umabot na sa rurok ng 6th grade Heaven Opening Realm, ang karagdagang pagsisikap na pinuhin ang mga mapagkukunan ay magkakaroon ng kaunting epekto sa kanya. Bukod pa rito, pinalaki niya ang isang malaking bilang ng mga tao at lahi ng maliit na bato sa loob ng kanyang miniature universe. Bilang karagdagan, ang oras sa kanyang miniature universe ay damaloy ng maraming beses ng mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Habang nakatayo, hindi na niya kailangan pang linangin para lumakas ang pamana ng kanyang miniature universe sa bawat pagdaan ng sandali. Sa makatuwid, siya ay kasalukuyang nagdusa mula sa isang mahinang pakiramdam. Iyon ay natural dahil ang kanyang pamana ay lumampas sa limitasayon na maiimbak ng kanyang kasalukuyang paglilinang. Tulad ng kung ano ang pakiramdam ng isang tinapa pagkatapos kumain ng labis na pagkain. Ang kanyang kapasidad bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay naging mahirap para sa kanya na tanggapin ang napakaraming kapangyarihan. Kung gusto niyang lutisin ang isyong ito, kung gayon ang pinakamahusay niyang pagpipilian ay ang sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, nag-retreat na siya noong nasa Black Territory siya sa pagtatangkang sumalong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang kanyang pagtatangka ay naging hindi epektibo, at walang pag-unlad tungkol sa isang pambihirang tagumpay. Dahil ang pagpasok sa retreat minsan ay napatunayang hindi epektibo, malamang na walang saysay na pumasok muli sa retreat. Ang mahinang bakas ng pagkakataon ay hindi makukuha mula sa liblib na paglilinang. Upang makapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm, ang Lady Boss ay gumugol ng mahigit 100 taon sa pag-urong sa Voidland. Ipinakita nito kung gaano kahirap para sa isang Heaven Opening Realm Master na umabant mula sa 6th grade hanggang sa 7th grade. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang makabuluhang hakbang mula sa Mid-grade Heaven Opening Realm hanggang sa High-grade Heaven Opening Realm. Sa buong panahon, hindi mabilang na mga bayani ang nabigo na malampasan ang balakid na ito at nanatiling natigil sa 6th grade Heaven Opening Realm sa buong buhay nila. Napakahirap para sa kanila na maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm sa estadong iyon. Upang malutas ang sitwasyon sa kanyang miniature universe, ginamit ni Yang Kai ang kanyang pamana upang linangin ang mas profound yin bamboo sa kanyang miniature universe. Wala siyang ibang pagpipilian.
Ang pamana ng kanyang miniature universe ay patuloy na lumalakas at lumalakas, ngunit wala siyang paraan upang makapasok sa susunod na grado. Kung hindi niya ubusin ang ilan sa kanyang pamana, ang kaniyang miniature universe ay magiging masakit na namamaga. Dahil dito, ang Profound Yin Bamboo ay umunlad sa kanyang miniature universe at lumaki ng husto sa bilang. Dahil mayroon siyang isa sa 4 universe pillars, ang World Spring, ang Profound Yin Bamboo ay hindi gaanong nagamit sa kanya. Magkagayon, ang Profound Yin Bamboo ay magiging kapakipakinabang sa Human Masters sa Blue Sky Pass. Hindi kailanman masasaktan para sa kanya na linangin ang higit pa sa mga ito. Ibinigay niya ang isang maliit na batch ng mga ito kay Feng Ying. Bagamat isang dosina o higit pang kawayan ang ibinigay niya sa kabuuan, tuwang-tuwa siya. Nanggangatuwiran ito na naiintindihan niya ang kapangyarihan ng 12 minor universe pillars. Pagkatapos ng lahat, may ilang high-grade Heaven Opening Realm Masters sa human race na nagmamay-ari ng isa sa kanila. Kaya lang hindi pa lumitaw ang Profound Yin Bamboo. Ang iba pang 11 uri ng 12 minor universe pillars ay iba sa Profound Yin Bamboo dahil hindi sila maaaring linangin ng maramihan, lalo na't ibabahagi sa iba. Bagamat ang mga epekto ng iba't ibang 12 minor pillars ay medyo magkatulad, ang Profound Yin Bamboo ay walang alinlangan na pinakakapakipakinabang sa isang sitwasyon tulad ng Black Ink Battlefield. Iyon ay dahil ang Profound Yin Bamboo ay maaaring patuloy na dumami. Kung pinahihintulutan ang mga kondisyon, ang bawat high-grade Heaven Opening Realm Master ay makakapagtanim ng kagubatan ng kawayan sa kanilang miniature universe sa hinaharap. Ang Cave Heavens and Paradises ay nagbuhos ng malaking pagsisikap sa paghahanap para sa Profound Yin Bamboo noong nakaraan, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay hindi kailanman naging mabunga. Hindi inasahan ni Feng Ying na si Yang Kai ay magkakaroon ng Profound Yin Bamboo. Sa ganitong paraan, hanggat lumipas ang sapat na oras, lahat ng high-grade Heaven Opening Realm Masters sa Blue Sky Pass ay mabibiyayaan ng sarili nilang Profound Yin Bamboo. Ang Profound Yin Bamboo ay lubos na epektibo sa pagpapalakas ng kanilang paglaban sa Black Ink Strength, na magiging malaking tulong sa pagsisikap sa digmaan. Sa kasamaang palad, ang labanan ay mabangis sa sandaling ito, kaya hindi ito ang angkop na oras upang ilabas ang usapin ng Profound Yin Bamboo. Kaya naman, iminungkahi ni Feng Ying na ipaalam ni Yang Kai sa 8th grade ancestors ang tungkol sa bagay na ito pagkatapos ng kasalukuyang digmaan, isang mangkahi na kaagad niyang sinang ay unan. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang pagsulong sa 7th grade Heaven Opening Realm, inalala ni Feng Ying ang kanyang mga alaala sa loob ng ilang sandali bago siya sumagot. Nakikipag-away ako sa Black Ink Clan sa larangan ng digmaan noong panahong iyon. Nang ang aking buhay ay nakabitin sa pamamag-aitan ng isang sinulid, naramdaman ko ang isang biglaang liwanag na dumating sa akin. Sa kabutihang palad, nakaligtas ako sa labanang iyon, at sa aking pagbabalik sa Inner Sanctum, mabilis akong umatras at nakapasok sa 7th grade. Bahagyang tumango si Yang Kai. Karamihan sa mga tao ay makakaranas ng matinding takot kapag nahaharap sa kamatayan, ngunit ang kanilang isipan ay magiging malino din kapag nahaharap sa ganoong banta at kadalasan ay mas madaling maunawaan ang mga bagay na nanatiling malabo sa kanila noon. Siya rin mismo ang nalagpasan ang kanyang mga tanikala noong siya ay nahaharap sa kamatayan, kaya hindi siya nag-alinlangan sa kanyang sagot. At saka, wala siyang dahilan para lokohin siya. Lumipas ang mga sumunod na araw gaya ng dati. Si Yang Kai ay nakatalaga sa Central Square ng Blue Sky Pass, at hindi mabilang na mga tao ang pumunta sa kanya para magpagamot. Sa ilalim ng purifying light, ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan ay nabawasan sa wala. Sa panahong ito, mayroon ding ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Pagkatapos nilang pretuhin, tatanungin niya sila tungkol sa sitwasyong nakapalibot sa kanilang pagsulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang mga 7th grade Masters na ito ay medyo bukas tungkol sa kanilang mga karanasan. Iniligtas niya ang kanilang buhay, at hindi rin lihim ang kanyang itinanong, kaya hindi na kailangang magtago sila ng anuman. Higit pa rito, desperado silang magkaroon ng koneksyon kay Yang Kai, kaya natural lang para sa kanila na sigutin ang kanyang mga tanong sa abot ng kanilang makakaya. Ang lahat ay nakaranas ng iba't ibang bagay noong sila ay sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang mga karanasang ito ay karaniwang nahahati sa 3 uri. Para sa unang uri, ang kanilang pag-unlad ay natural na dumating. Marami sa kanila ang kalaunan ay nakaranas ng pagkakataong magtagumpay pagkatapos nilang makaipon ng sapat na pamana. Ang pangalawang uri ay nakamit ang kanilang pagsulong sa pamamagitan ng voluntaryong pag-urong at nakapasok sa susunod na grado habang sila ay nasa pag-iisa. Panghuli, ang pangatlong uri ay nakaranas ng mga katulad na sitwasyon gaya ni Feng Ying.
Sa katunayan, kakaunti ang nakakuha ng mahalagang kaunawan kapag gumagala sa hangganan ng buhay at kamatayan. Si Yang Kai ay minsan nang nag-retreat, kaya ang muling pag-atres ay malamang na walang saysay. Sa kanyang kakayahan, naniniwala siya na ang kaniyang pag-unlad ay isang bagay na siyempre kung patuloy siyang mag-iipon ng karanasan. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi niya napagtanto ang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay ay ang kanyang oras ng paglilinang ay masyadong maikli. Karamihan sa mga cultivator ay gumugugol ng daan-daan o kahit libu-libong taon para sa kanilang paglilinang upang mapabuti hanggang sa maabot nila ang Heaven Opening Realm, gaano man kahusay ang kanilang talento at kakayahan. Higit pa rito, pagkatapos ng pagsulong sa Heaven Opening Realm, ang bawat pagsulong sa susunod na grado ay mangangailangan ng mas mahabang panahon ng akumulasyon. Kung mas mataas ang grado, mas mahaba ang kailangan nilang linangin. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pagsulong mula sa 5th grade Heaven Opening Realm patungo sa 6th grade Heaven Opening Realm ay mangangailangan ng libu-libong taon na halaga ng akumulasyon. Magtatagal pa ang pag-usad mula sa 6th grade Heaven Opening Realm patungo sa 7th grade Heaven Opening Realm. Alinsunod dito, maaaring umabot pa ng 10,000 taon bago sumulong mula sa 7th grade Heaven Opening Realm patungo sa 8th grade Heaven Opening Realm. Hindi gaanong oras ang lumipas mula nang magsimulang magtanim si Yang Kai. Hindi na kailangang banggitin ang oras bago siya sumulong sa Heaven Opening Realm, sapat na upang tingnan ang dami ng oras na ginugol niya pagkatapos na sumulong sa Heaven Opening Realm para maabot ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay. Noong siya ay nasa Shattered Heaven, napilitan si Yang Kai na putulin ang kanyang mga prospect sa hinaharap at sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm sa harap ng lahat sa labas ng Shadowless Cave Heaven. Pagkatapos, pumasok siya sa Shadowless Cave Heaven at kumain ng isang mid-grade world fruit, na nagpapahintulot sa kanya na maayos na sumulong sa 6th grade. Walang oras para makaipon siya sa maikling panahon na ito. Higit pa rito, ilang daang taon na lamang ang lumipas mula noong siya ay sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Nakuha lamang niya ang kanyang mga tagumpay sa pamamagitan ng pag-asa sa iba't ibang pagkakataon. Ang oras na ginugol niya sa akumulasyon ay napakaikli. Bagamat ang patuloy na paglilinang ay hindi isang malaking isyu, walang sino man ang makapagsasabi ng tiyak kung ilang taon ang aabutin bago siya magkaroon ng pananaw sa panandaliang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay. Malamang na iyon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi naintindihan ni Yang Kai ang pagkakataon para sa pagsulong pagkatapos ng napakatagal na panahon. Kahit na ang pamana ng kanyang miniature universe ay puspos sa lawak kung saan naramdaman niyang namamaga, hindi siya makakausad ng maayos sa 7th grade sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Matapos maunoan ang puntong ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na malungkot. Ang paglipas ng panahon ay hindi isang bagay na maaaring mapabilis pagkatapos ng lahat. Ngayong siya ay nasa Black Ink Battlefield, ang kanyang pagkauhaw sa lakas ay mas lumakas kaysa noong siya ay nasa 3,000 mundo. Sa magulong larangang ito, masisiguro lamang niya ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na lakas upang protektahan ang kaniyang sarili. Kung hindi, hindi siya magiging napakadesperadong sumulong sa 7th grade. Hindi naman masamang magtanim ng mahinahon at matatag kung tutuusin. Sa kasamaang palad, ang lugar na ito ay hindi ang 3,000 mundo, kung saan ang kapayapaan at katatagan ay matatagpuan halos lahat ng dako. Nakita ni Yang Kai ang situation kung saan kinubkob ng Black Ink Clan Army ang Blue Sky Pass. Si Zhongliang ay nagtalaga ng isang post para sa kanya dito upang ang kanyang buhay ay hindi kailanman malagay sa panganib. Ngunit, kaya ba niyang magtago sa lugar na ito sa buong buhay niya nang hindi nakakahakbang sa labas? Hindi ito ang buhay na gusto niya. Kung tapat siya, sa tagal ng panahon na ginugugol niya rito, si Yang Kai ay halos gustong pumunta pagkatapos makinig sa kaguluhan mula sa labanan at mga pagsabog na nagmumula sa labas araw-araw. Sa kasamaang palad, wala siyang pagpipilian kundi manatili sa lugar na ito dahil mayroon siyang paraan upang palayasin at linisin ang Black Ink Strength. Hindi siya nagsisi na ilantad ang kanyang kakayahan. Dahil mayroon siyang paraan upang tumalong, imposible para sa kanya na tumayo at manood habang ang kanyang mga kaalyado ay napinsala ng Black Ink Strength nang walang ginagawa. Sa totoo lang, nagpapasalamat siya na nailigtas niya ang mga kaalyado na napinsala nito. Kaya lang, bilang isang lalaki, inaabangan niya ang pakikipaglaban sa Black Ink Clan. Sa isang larangan ng digmaan kung saan maaari siyang mamatay anumang oras, maaari pa nga niyang makita ang pagkakataong sumulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Habang pinag-iisipan niya iyon ay lalo siyang hindi mapakali. Natukso siyang sumugod sa larangan ng digmaan at maranasan ang labanan gamit ang sarili niyang katawan.
Magkagayunman, hindi naging madali para sa kanya na umalis sa lugar na ito. Kung aalis siya sa lugar na ito, walang ibang makakaligtas sa mga napinsala ng Black Ink Strength. Dahil mayroon siyang kakayahan, at ito ay natatangi sa kanya, kailangan niyang isaalang-alang ang mas malaking larawan. Sa buhay, imposibleng masiyahan ang mga hangarin ng lahat ng partido. Ang mga naagnas ng Black Ink Strength ay patuloy na ini-escort dito ng kanilang mga kasama upang magpagamot, kaya abala siyang kay araw-araw. Gayunpaman, isang araw, tinutulungan niya ang dalawaang tao na lumapit sa kanya para humingi ng tulong sa pagtanggal ng Black Ink Strength sa kanilang mga katawan nang bigla siyang napatitig sa pangmatagalang puting liwanag at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang dalawa, na tinanggal ang Black Ink Strength sa kanilang katawan, ay sinuri ang kanilang kondisyon at labis na nagpasalamat sa kanya matapos makumpirma na walang mga isyu sa paggamot. Gayunpaman, wala sa isip ang tugon nito at nanatiling nakatitig sa puting liwanag na nasa harapan niya. Nang makita iyon, mabilis nilang naunoan na may natuklasan siya at hindi na siya ginulupa. Kaya naman, mabilis silang umalis kasama ang kanilang mga kasama pagkatapos magpaalam. Nang makaalis na ang mga taong iyon, sumulyap si Feng Ying sa puting liwanag. Pagkatapos, sinulyapan niya si Yang Kai nang may pag-uusisa at pagtataka. Ilang beses na niyang napanood ang paggamot na ito sa ngayon. Ganoon din ang nangyari sa tuwing natapos niyang tratuhin ang mga Black Ink Disciple, ngunit wala pa siyang nakitang reaksyon mula kay Yang Kai noon. Kaya naman, nagtataka lang siya kung bakit tila may natuklasan siyang bago sa pagkakataong ito. Kaya lang wala siyang masyadong alam tungkol sa Purifying Light, kaya hindi siya makapagtanong ng marami. Sa paglipas ng panahon, biglang lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai at bakas din sa mukha niya ang pananabik at kasiyahan. Hindi napigilan ni Feng Ying ang sarili na tanungin siya. May natuklasan ka ba?